Hello, what is up ka-adventure? Kumusta ang adventure mo today? Well, ako wala akong adventure at ngayon ay nandito lang ako sa bahay dahil today is Sunday at may time ako para kalikutin yung motor ko. Yan si Baby Orange, nasa likod ko, yan nakikita nyo. Yan, kasi may natuklasan akong problema sa kanya. Hindi ako aware talaga agad na meron na pala siyang problema. So, ito papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung sinasabi ko. Tara! So, yan guys. Ito yung bali problema niya. Kapag in-start siya, so automatic yan sisindi yung ilaw niya, di ba? Yan nga pala, pinalitan ko nga pala yung tail light. So LED na yan. So kapag yan ay pipindutin mo yung preno, kabilaan yan, dapat yan, magbi-blink yan or mag-high beam siya. Yan o. So ang pinipindot ko ngayon ay ito, yung sa aking kaliwa. Tapos napansin ko na lang na pag pinipindot ko itong dito sa may kanan, yan, nagkakaproblema siya. Medyo palyado siya. Oh no! Meron naman. Pero may time na wala talaga yan. Hindi siya nag-high beam kahit na pindutin ko. Ito. Tapos isang senyalis yan na palyado yan. Kapag in-start mo yung motor, siyempre pipindutin mo to, di ba? Bago mo yan i-open, kailangan hahawakan mo muna yung preno. Tapos pipindutin mo tong push button. Ayan o. Ayaw niya. Naka-on yan guys. Ayan. Pipindutin ko to. Ayaw niya mag-push start. Pero kapag ito ang piniga mo, yung nasa kaliwa, tapos pinindot mo yung push button yan, gagana yan. So, pakita ko sa inyo ha. Tawag lang tayo ng assistant. Ma, patulong ha. Pindutin mo nga yung itong push button. Mamaya sasabihin ko sa iyo ha. So, ayan guys ha, pipigayin ko dito. Tapos, pipindutin ni Mrs. yung push button. Ayan guys. Ito yun yung piniga ko. Tapos, wait lang, patayin na natin. Pinus ni Mrs. yung push button, gumana yung makina, di ba? So, ibig sabihin, dito yung problema. Yan ang senyalis na palyado ang tail light. So yan guys, kapag gaganyan ang problema nyo, problema talaga yan. Kasi unang-una, importante na meron tayo brake light kapag nagbe-brake tayo. Kasi senyalis yan sa mga kasunod mo sa kalsada na ikaw ay nagpepreno at nagbabagal ka. So kung hindi yan gumagalaw, hindi yan effective, ay maaaring mag-cause yan ng aksidente. Ano ba ang pwedeng dahilan yan? Unang-una, syempre, ang problema dyan ay yung wiring. So ito, tinanggal ko muna yan kasi tinitrace ko kung may problema sa wiring nito. Yan. Pero kapag kasi brake light, ang unang-unang dapat mong i-check dyan. Teka, patayin ko muna to ha. Ito tayo dito guys. Kapag brake light, ang unang-una mong dapat tignan dyan ay itong brake light switch. Nandito siya banda. Ayan. Ito yan. Yan yung brake light switch nya. Ayan. Kasi pagka ito, pinipiga mo yung preno, pinapakawalan mo yung switch nya, yung mga wiring nyan, nagdidikit yan. Ngayon kapag binitawan mo yan, parang hinaharangan sila. Ganun gumagana ang brake light switch ng scooter. Ewan ko lang sa ibang motor kung paano sila. Pero itong Mio i125 kasi, yan, ganyan siya. Kapag piniga mo yung preno, i-release nya yung switch. Ayan o. Sana nakikita nyo guys. Ayan. Nire-release niya yung switch, kaya nagkakadikit yung dalawang copper sa loob niyan. Yan yung brake light switch. So kapag may problema kayo sa inyong brake light, yan ang unang-una yung suspect. Yan muna ang titingnan ninyo. Huwag nyo munang tingnan yung ibang wiring. So dalawa yan, dahil ang Mio i125 ay dalawa ang preno, dalawa ang brake nya, so dalawa ang brake light switch nya. Yung isa nando sa loob. So yan ka-adventure, ang tanong ko sa inyo, kapag ba may problema kayo sa brake light, ang kailangan nyo bang gawin ay palitan agad yung brake light switch? Ang sagot dyan, pwedeng oo, pwedeng hindi. Ang gagawin natin ngayon, tatanggalin muna natin ito, yan yung pinaka-cover nya, para ma-expose yung brake light switch na palyado.
So hindi pa natin alam talaga kung yung brake light switch ang may problema. So aalamin natin yan kapag natanggal na natin ito. Malalaman natin kung ang totoo bang may problema dyan ay yung brake light switch. So ang gagawin muna natin ngayon, hindi muna tayo bibili ng kapalit niyan. I-check muna natin kung magagawa pa natin ang paraan yan. Okay? So guys, para matanggal niyo ang head cover na yan, so kailangan nyo tanggalin yung 5 tornilyo na nagkakabit dyan. May 2 tornilyo yan doon, tapos may tornilyo dito yan, saka dito sa isang gilid. So tatanggalin natin yung 5 tornilyo na yan para mabaklas natin itong head cover. Laban tayo! So yan guys, tinanggal ko na sa pagkakalapat ito. Ayan, tinanggal ko na siya dito. Ngayon, paano natin ito tatanggalin? Meron yan butas dito sa ilalim. Ito. Ayan. So, gamit yung isang ganito kalaking allen. Tulak lang natin yan. So, habang tinutulak yan, tatanggalin natin to. Yan guys, ganyan lang ang paghugot nyan. Ngayon guys, para makasiguro tayong palyado ng inasa kanan, hiramin natin nasa kaliwa. Gamit itong allen na to, ilipat muna natin yan dito dun sa kabila. Ito ay isang effective na paraan para malaman mo kung palyado na yung kabila. So, malalaman natin kung kailangan na ba nating palitan talaga yon. Ayan. Testing natin to, lipat natin to sa kabila. Kapag ito gumana dito, ibig sabihin, palyado na nga yung brake light switch na tinanggal natin dito. Ayan. Medyo maiksi itong isa na to, kaya pilitin lang natin na mag-abot. Pero kakapit naman yan. Ayan. Tapos, i-on natin itong switch ng ating motor. Testingin natin. So ayan, umandar siya guys. Tingnan nyo. Ito, umilaw siya. Tapos pipigain ko yan. Ayan. So guys, gumagana. So confirm, ang problema ay itong nanditong brake light switch lang. Ayan o, gumagana siya. Patayin natin. So ayan guys, kailangan lang natin gawin ay operahan natin to. So titignan natin kung may magagawa tayong remedyo para dito, para hindi na muna tayo bibili. Mura lang naman yung ganito, siguro wala pang 100 to. Kaya lang syempre kung pwede pa naman to, ito na lang din ang gagamitin natin. So gagawin lang, bubuksan nyo lang to. Bubuksan yan. So baba muna natin tong, meron kasi siyang lock. Ayan, meron siyang lock dyan. So baba lang natin yan. So ayan, kapag naibaba nyo yung ring na lock nya, ibaba nyo lang din tong goma. So makikita ninyo, meron pa siyang lock na nandyan. Ayan, oh. Kabilaan yan, may lock dito, tapos may lock pa dun sa kabila niyan. So sisilatin lang natin yan, kabilaan, iaangat lang natin yan para mahugot natin itong kaha. So kumuha lang kayo ng manipis na gamit. Ako ito ginamit ko yung long nose na maliit. Yan, sinisilat lang yan, kabilaan, para maiangat nyo yung pinakakahan nya. Ganito lang yan. Yan. So tapos dahan-dahan nyo lang siyang tanggalin kasi baka mawala yung mga pyesa nyan. Ayan o, maliliit lang yan na parte. So ayan, napakadumi pala nya, puro alikabok siya. So try natin kung makakaya to ng lilinisin lang. Ayan o, may alikabok siya. So ito kasi ay 3 taon na at ngayon ko lang ito binuksan. Ngayon ko lang ito na-discover na ayan. So nakita niya naman, madumi siya. So kapag binaklas niyan, meron siyang 5 bahagi. So itong pinagbaklasan niya, tapos meron siyang parang ring na bakal, tapos meron plastic pa, tapos yung may mahabang parang copper. So linisan lang natin to ng basahan.
At dahil malupa itong parte na to, kukut-kutin ko na lang ng cutter yung lupa para malaglag siya. Tapos pupunasan ko na lang din ang basahan. Ingatan lang natin yung bawat parte guys ha, baka mawala. Maliliit pa naman to. Saka tandaan natin kung paano natin binaklas. So guys, ganito gumagana ang ating brake light. Kapag ka naka-relax lang siya, nakalubog siyang ganito. Kapag ka nag-brake ka, ay aangat yan. So magdidikit ngayon yun, yung copper niya at saka yung parang bakal na ring na yun. So ganun yan. So ibalik na natin itong takip. Siya nga pala guys, may spring to. So ingatan natin yung pagbabalik. Baka magtalsikan yan. Ayan. Ibalik lang natin yung pagkakalak niya. So ayan, gumagana naman oh. Napipindot naman siya. At ibalik na natin tong goma. Pati yung lock na ring niya. Ibalik na natin. At pagkatapos ito ay ikakabit na ulit natin ito sa motor. Doon sa ating lever. Brake lever. So tetestingin natin siya kung gagana na siya. Okay. Tara na. Ito na ang adventure. Ibalik na natin tong hiniram natin na switch dito sa ating kaliwang side. At ibalik na natin itong ating ni-repair na brake light switch dito. So ayan. Hopefully gagana to. Kasi kapag hindi gumana to, baka mapahiya ako sa inyo at hindi na kayo mag-like at mag-subscribe at mag-share ng video na to. Kaya kawawa naman ako. Kaya sana gumana to. Suksok na natin to. At ito naman ay ibalik na natin dito sa kabila. So, yan. Ngayon naman ay buksan natin yung ating makina. Switch on. Yan, may ilaw siya. So, tignan natin kung mag-start. Ayan, one click, nag-start siya. So, okay na siya. At kapag piniga mo tong brake, umiilaw yan. Nag-high beam siya. Ayan o. Kapag piniga mo yung brake. So, okay na. Hindi na natin kailangan gumastos. Repair lang. Nilinis lang natin yun kasi madumi. Hindi tayo gumastos. So, yun lang ang solusyon. So, paminsan-minsan kailangan natin magtipid. At huwag tayong gumastos agad. Ka-adventure, hanggang dito na lang. Salamat at peace out.